bata pa lang yung mga bull, siya na yung nag-aalaga ganyan. So makikita nyo rin sa Monday, siya yung mag-collection. Itong pinaprepare ni Kuya, walaan nyo nga kung lalaki or babae yan. Sige nga. Sino may sabing lalaki? Taas nga ang kamay. Sino sabing lalaki? Babae. Sino sabing babae? Babae. Babae po yan. Hanapin natin yung other niya. Ayun. Diba? Kasi di ba ang ano natin, ang demo natin is AI. So ano ba ini-AI natin? Babae, di ba? Ayun. Pero actually, lagi nagkakamali yung iba. Akala nila lalaki yan, bull, di ba? Pero ayan ay cow siya. Yun nga lang, hindi na siya binibreed talaga. So ito, for demo purposes lang. Like yung klase nyo ngayon, kailangan namin mag-demo. Ginagamit siya. So yun. Yun, for today, yung aanin natin is, yun, nasabi naman ni Doc Hap, diba? Yung demonstration ng AI. So, si Kuya Hermes mismo dun sa practical side, siya yung mag-AI. So, ngayon, ang i-discuss ko naman sa inyo muna. Ito, ang tawag dito ay AI Kit. Artificial Insemination Kit. Ayun. Tapos ito ay liquid nitrogen filled tank. Ayun. So, may idea ba kayo kung ano yung liquid nitrogen? Yan na ba? Yun. Okay, so, yung una kong i-discuss sa inyo ay itong mga gagamitin natin. So, pinaka-importante na una nyo malaman is yung AI gun. So, ito yung pinapasok natin dun sa animal para ma-release natin yung semen dun sa loob. Pero yung gagamitin ni Kuya, ibang type yun eh. French type yung kay Kuya yun. Pero ito, for demo purposes, ito yung gagamitin ko. So, ito yung itsura niya. Kung mapapansin nyo, may parang nakabalot sa kanya, diba? Ito. Ang tawag dito, straw sheet. Ito yun. So, tatanggalin ko siya kasi mamaya papalitan natin. Ito yung mismong AI gun. Ito. Kaya di siya mukhang gun, diba? Pero yun, mas mukhang gun yun kasi may hawakan talaga. AI gun to. Tapos, syempre, pinaka-importante dun sa AI is yung frozen semen natin. So, dito nakalagay yun. Kaya sinabi ko sa inyo kung ano yung itong liquid nitrogen. Filled tank to kasi maliit. Yung malalaki, kung may nakita na kayo nyari sa internet or nabanggit ni Doc, ang tawag naman doon mother tank. So, ito, filled tank siya. So, sa loob nito, kung may liquid nitrogen yan, uusok yan. So, yun. Pero since sayang naman yung liquid nitrogen na maglalagay tayo, wala siyang liquid nitrogen ngayon. So, dito nakalagay yung straw. Yung frozen semen straw, yun yung ilalagay dito sa AI gun. Tapos, laman nun yung semen na i-release natin sa loob ng reproductive organ ng cow. So, ang sample ng straw, nakakita na ba kayo? Hindi pa? Okay. Ang sample po ng straw ay ganito yung itsura. Ayan. Pero wala siyang laman na semen na. Tubig lang to actually. So, gusto ko lang pakita sa inyo. Ganito siya kalaki. 0.25 ml lang. So, na-imagine nyo, siguro nakakita na ba kayo ng ini-AI na baboy? Doon napakadami. 100 ml. Pero sa ruminants, ganito lang, 0.25 ml. So, itong straw na to, galing yun dito dapat. Dapat may canister, ganun. Tapos kukunin. Frozen siya. And then, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong thermos, diba? So, ito, ang purpose naman nito, dito natin siya ito to. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag galing dito, frozen. Ayun. So, dapat close to body temperature yung pagtutunawin na siya. So, may idea ba kayo kung anong temperature ng liquid nitrogen? Negative 196. Yeah, negative 196 degrees Celsius. So, imagine niyo, yun nga, frozen siya. Hindi naman natin siya pwedeng directly ilagay dito. So, dapat ito. So, dapat yung thawing temperature, may idea ba kayo kung ano dapat? Dapat close to body temperature ng cow. So, mga around 38, 40, ganun. So, yun, ang next step, pagkakuha dyan, mabilis lang yung hindi siya mabagal kasi pwedeng maapektuhan yung quality ng semen. So, directly from dito sa filled tank, i-thaw natin siya. So, dapat meron na rin kamay na tubig, ganyan. So, isa din sa dapat na meron kayo sa AI kit nyo ay thermometer. Kasi, kailangan din natin na ma-monitor yung temperature. So, ito pala, yung forceps, ito yung ginagamit. Kasi diba sobrang lamig na to. So, pag kukunin nyo, ganun. Dapat meron din forceps sa AI kit. So, ito yung thermometer na ginagamit. Pero familiar naman kayo sa thermometer, diba?
Tapos, kapag natunaw na siya, assuming na tunaw na siya, ang towing time pala ay mga at least 20 seconds, up to 35 seconds. So, yun. Kapag tunaw na siya, ang next step ay kailangan natin siyang i-dry. Kaya dito, merong paper towel. Kailangan i-dry siya kasi di ba basa galing dun sa pinagtunawan natin. So, pag dry na siya, ang next step ay i-cut siya. So, mapapansin nyo itong glue na to. Tawag dito ay polyvinyl chloride. Siya yung parang nagsisil. Actually, hindi pala parang. Siya talaga yung nagsisil. Sealer talaga siya. Yan. So, kakat natin siya dapat. Yan. Pagkakat, yun. Ito, straw cutter ang tawag dito. So, pagkakat niya, kukuha kayo ng straw sheet. Ito yun. Kung mapapansin nyo kanina, di ba to? Tinanggal ko. Yan. So, ito yung bagong straw sheet. Pag maglo-load kayo nung semen, pero tubig lang to kailangan re-release nyo to. Kasi ito yung parang ipa-plunge nyo ganun para ma-release sa loob. So, release yung ganyan. Tapos, actually wala itong laki kaya medyo mahirap natin. Tapos itong straw, lalagyan nyo dito. Pag ganyan, yung cotton plug dapat nakaharap dito. Hindi pwedeng ito, yung cutter. Kasi ito, kaya natin kinat. Doon lalabas yung semen. Okay. So, yan. Diyan siya. Tapos ito, parang kapareho lang din nung kanina, dapat cover. So, yan, ganyan. Mahirap lang siyang ibaba. Wala nang kasi pwersa. Okay. Tapos, para hindi siya magalaw, parang may lock naman tong straw sheet. Actually, dapat mabilis talaga yung procedure. Tapos, since ito ay i-insert natin doon, pag ready na yung straw, dapat yung kamay nyo ay merong gloves. Importante yon para protection. Kasi, nabanggit sa inyo ni Doc, diba, pag magpapalpate, lalagyan nyo yung kamay nyo sa loob ng rectum, diba? So, ayun. So, pag prepared na yung wait lang ako siya pwede nang gagamitin nyo po yung AI gun nyo po, So, yan, papakita ko lang sa inyo, ang gagamitin kasi ni Kuya yon. Pag ready na, pagdating sa loob, naipasok nyo na, tapos yung location na niya ay nandun sa body of the uterus. So, mamaya i-discuss ni Kuya kung paano. Ang pag-release, ganito lang ang simple. So, yan, from ganyan, nyo lang. Lalabas na yun. Okay. So, yun, may question ba sila? Bakit mo continue sa Bakit mas konti? Kasi mas concentrated naman yung similya nila. Tsaka kung mapapansin nyo kasi yung sa baboy, di ba? Marami yung seminal plasma. Di ba 3 portion yung nilalabas nga sa baboy. Tapos dapat ang pinakapipiliin nyo yung sperm-rich fraction lang. Tsaka madami talaga sila. Ito kasi, konti lang din talaga yung makukolekta mo sa kanya. Sa Monday, makikita nyo mga 3 ml. Minsan lang yung 6 ml, no? 5 ml, bihira yun. Samantalang sa baboy, madami talaga. Minsan 200 ml, 250. So, doon makikita din yung pagkakaiba talaga. Kaya, syempre, pag dinilute natin yung 200 ml, mas madami yun. Nakuha nyo, yun. Tapos, pero yung sa cow naman, kahit mas maunti yun, concentrated naman siya. Meaning, kahit ganun kaunti, yung isang straw kasi, mga at least 15 million yun to 30 million. So, enough na din siya para maging okay yung conception rate. So yun, sa practical side yun, i-demo ni Kuya kung paano mag-AI ng baka. Si Kuya Hermin, yung AI technician dito. Paano malaman kung successful yung 60 days? Okay, merong pregnancy diagnosis. 60 days din. O kaya, minsan yung ginagawa namin, meron din kasi kahit early pa yan, iaano namin siya as suspected, ganun. So, halimbawa, monthly yung ginagawa namin, kung pwede na siyang ipalpate, pinapalpate na din, ganun. Basta monthly or siguro, ang interval ay mga yon ganun, 2 months, ganyan. Kasi minsan hindi naman kasi dito synchronized na halimbawa, lahat sila 60 days during na magpalpate kami. So, kahit minsan yung early pregnancy, mga siguro, mga 1 month pa lang, si Doc Jobo naman yung gumagawa, napapalpate na rin ngayon. Tapos hindi namin siya agad inilalagay as confirmed kasi suspected pa nga lang. So by the time the next month ulit, napapalpate namin. So pagka sure na talaga yun, ililista na namin siya dun sa mga pregnant. Ganun. Tapos meron din naman kasi kaming AI record. So mamamonitor naman namin kung
pang ilang ano na nila. So, i-confirm na lang by palpation. So, yun. Si Kuya, i-demo na niya kung paano mag-iay ng baka.